Noong unang panahon, nakatira sina Haring Fernando at Reyna Valeriana sa kaharian ng Brabania. Nagkaroon sila ng 3 anak. Ang panganay ay si Don Pedro. Si Don Pedro ay malakas at kinagugulatan sa paghawak ng espada. Sunod si Don Diego. Siya ay babaero at magaling din sa espada. Ang pinakahuli ay si Don Juan. Siya ay ang bunso. Siya ay isang mabait at matulungin na prinsipe. Pero isang araw, nagkaroon ng sakit si Haring Fernando. Nang gabing iyan, habang tinatangay ng nakahihibang na lagnat ang balisang hari, na naginip siya ng isang magandang diwata. Sinabi nito sa kanya ang lunas sa kanyang karamdaman. Haring Fernando, makinig ka. Batid ko'y ikaw ay hindi makapagpasya kung sino ang iyong tagapagmana. Ang karamdamang ito ay ibinigay sa iyo upang ikaw ay makapagpasya. Sa bundok ng Tabor ay namumugod ang mahiwagang ibong Adarna. Ang anak mo na makahuli noon ay iyong piliin sa tagapagmana. Ako ay magpapadala ng mga gamot upang sabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Magandang araw, Haring Fernando. Humihina na ang katawan mo. Kailangan mo hanapin ang ibong Adarna na namumugad sa bundok Tabor. Ang mahiwagang tinig nito ang lunas sa iyong sakit. Mahal ko, Fernando. Ano nangyari sa iyo? Bakit ka nagkasakit? Sabi ng mga gamot na humina na ang katawan ko. Ang awit ng ibong Adarna ang tanging makakapagaling sa akin. Huwag ka mawala ng pag-asa, mahal ko. Ipapatawag ko ang mga anak natin para hulihin ang ibong Adarna at dalhin dito. Kaya tinawag niya si Don Pedro. Don Pedro, kailangan mong pumunta sa bundok Tabor para hanapin ang ibong Adarna. Pag nahanap mo ito, hulihin mo ito at dalhin mo dito. Masusunod pa ng Reyna. At naghanda na si Don Pedro para hanapin ang ibong Adarna. Papunta sa bundok Tabor, nakita niya ang isang matandang pulubi. Mabait na taon, bigyan mo naman ako ng pagkain at mainom. Kanina pa ako nagugutom. Pasensya na, hindi kita mabibigyan dahil ito lang ang pagkain ko. Nasaan ang ibong Adarna? Ayun, ang ibong Adarna. Nakarating na si Don Pedro sa bundok Tabor at nakita niya ang ibong Adarna. Magandang umawit ang ibong Adarna dahil sa napakalamig na tinig ng ibong Adarna. Si Don Pedro ay nakatulog. Napatakan siya ng tae ng ibong Adarna at naging bato si Don Pedro. Lumipas ang napakahabang panahon na hindi nakauwi si Don Pedro. Kaya nag-alala si Reyna Valeriana. Don Diego, hindi pa nakauwi si Don Pedro. Ako ay nag-alala na. Kailangan mong sumunod. Pumunta ka sa bundok Tabor at hanapin mo ang ibong Adarna at si Don Pedro. Masusunod po, Inang Reyna. At pumunta na si Don Diego sa bundok Tabor. Pagpunta doon ay nakita niya ang parehong pulubi. Ginoo, bigyan mo ako ng pagkain at inumin. Hindi pa ako kumakain na ilang araw. Pasensya na, hindi kita mabibigyan. Nagpatuloy si Don Diego sa kanyang paglalakbay. Ang ibong Adarna! Nakita ko na! Sinubukan ni Don Diego na hulihin ang ibong Adarna pero umawit ito. Si Don Diego ay nakatulog. At tumaay ang ibong Adarna kay Don Diego. At naging bato si Don Diego katabi ni Don Pedro. Inang Reyna, pupunta ako sa bundok Tabor para hanapin ko ang mga kapatid ko at ang ibong Adarna. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay, Don Juan.
Nagsimula na maglakbay si Don Juan patungo sa bundok Tabor. At nakita niya ang parehong pulubi. Ginoo, bigyan mo ako ng tinapay tsaka maiinom ko. Ilang araw nang ako ay hindi kumakain. Apo, naaawa naman po ako sa'yo. Ito po ang tinapay at tubig. Ama Ginoo, napagkapait mo. Ano ba ang iyong hinahanap? Hinahanap ko po ang ibong Adarna. Pumunta ka sa ermitanyo, may ibibigay siya sa'yo. At pumunta na si Don Juan sa ermitanyo. May ibigay ako sa'yo, ito ay kailangan mo para makuha mo ang ibang Adarna. Isang taling ginto para mamuhuli mo ang ibang Adarna. Kutsilyo upang sugatan mo ang iyong palad at pigaan mo ang dayap ang iyong sugat upang hindi ka makatulong kung aawit ang ibang Adarna. Maraming salamat po. At kapag nahuli mo na ang ibong sumalot ka ng tubig sa bukal na malapit sa puno at ibuhos mo ito sa iyong mga kapatid na nating bato upang pumalit sila sa kanilang dating anyo. Tatandaan ko po. Humayo ka na at maglakbay, mag-inat ka. Nakarating si Don Juan at nakita niya ang ibong Adarna. Ayun, ang ibong Adarna. Sinugatan niya ang kanyang sarili para hindi siya makatulog kapag umaawit ang ibong Adarna. Pagkatapos nito, lagyan niya ng kalamansi ang sugat niya para hindi siya makatulog. Noong umawit ang ibong Adarna, hinuli niya ang ibong Adarna gamit ang taling ginto. At binuhusan niya ng tubig ang kanyang mga kapatid upang bumalik ito sa dati nilang anyo. Nang bumalik na ng dating anyo na Don Pedro at Don Diego, nainggit sila at naplano sila na bugbugin si Don Juan sa pagkahuli nito sa ibong Adarna. Tulang! Tulang! Umuwi na sina Don Pedro at si Don Diego dala-dala ang ibong Adarna. Mahal na hari ang dito na po sina Don Pedro at Don Diego. Mga anak, ako ay masaya at nakabalik na kayo. Iyan ba ang ibang Adarna? Bakit hindi ito maawit? Hindi ako aawit kasi hindi kayo ay tunay na nakuhuli sa akin. Bagkus binugbog niyo at pinatay ng taong nakuhuli sa akin. Si Don Ito ba Juan. ang sinabi ng ibong Adarna? Pinatay ninyo ang inyong kapatid? Hindi na matuto ang sinabi ng ibong Adarna. Huwag kayong maniwala sa ibong Adarna. Mawalang galang na po, mahal na Wena, pero buwan po si Don Juan. Totoo lahat ang sinabi ng ibong Adarna. Ako ang naghuli sa kanya, pero gusto akong patayin ng aking mga kapatid. Buti na lang may tumulong sa akin at nagabalik ako dito. Mga walang damdamin kayong mga anak. Ibibigay ko ang aking trono at korona kay Don Juan. Patawarin mo kami. Huwag mo kami tapon sa maraming lugar. Patawad Ama at Ina, patawad Don Juan. Pagtatawawin ko kayo, pero huwag ninyo nang ulitin nyo. Don Juan, ikaw ang may talisay na puso. Hindi ko makakalimutan ito.
At pagkatapos nila magkapatawaran, umawit ang ibong Adarna. Ang mahiwagang tinig nito ay nagdala ng kaginhawaan kay Haring Fernando. At nang makita ni Don Juan na ganap ng magaling si Haring Fernando, pinalaya niya ang ibong Adarna.